Magandang umaga po mga kapatid. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. At talaga po namang meron tayong atmosphere ng kalungkutan. Ano po? Dahil nga po sa ating pong mahal na Tatay Podge at ang kapatid po ng Kuya Carlo ay sa piling na po ng Panginoon. At ganyan din po, kalungkutan din dahil po ang atin pong bansa ay nasa malaking pagsubok at problema. Magkaiba lang po itong kalungkutan na ito. Yung isa po, yung kamatayan, papuntang langit. Ito pong corruption, papuntang impyerno. Ano po? Magkaibang kalungkutan lang. Parang kalungkutan pero magkaiba po ng patutunguhan. Kaya napakahalaga po na kahit na po dito sa ating church, maramdaman po natin yung mga kalungkutan yon. At maganda po yon na mapaalalalan po tayo palagi. Been there, done that. Para po doon sa mga kaedad ko. Ano po? Tatandaan po natin yung atin pong people's power. Mukhang another people's power pero hopefully for the good. At para po sa kabutihan. Katulad po ng binanggit po kanina, napakaganda po ng mga panalangin na yon. Panalangin para po sa against corruption, against distortion, against injustices, at saka yun pong
violence. Yan pong apat na bagay na yan. Tandaan po natin palagi, patuloy po natin isasama sa mga panalangin natin. But this morning po, pagpapatuloy natin yung pag-aaral po natin sa Thessalonica. Natapos na po tayo sa 1 Thessalonians chapter 1. Natapos na po natin yung chapter 2. At ngayon po ay pupunta tayo doon sa chapter 3 ng Thessalonica. Alam ko po na in the past 2 Sundays, marami na tayong natutunan doon sa background. Nakita na po natin kung paano po si Apostol Pablo ay talagang nagmahal ng mabuti dito po sa mga taga Thessalonica. One of the most wonderful thing in life, kapag pinag-usapan po natin ng buhay, is the birth of a child. Yung pagka may yung mga anak, po. Una, yung regular checkups. Pagka, lalo na kung alam mo na, ngayon kasi nagpo-post na sila nung, anong tawag doon, yung scan ng bata, na, uy, buntis na. Masaya. Pinapakita na kagad yun. Ano pala yun butete. Ano yan? Ano pala yun? Oh, yun pa lang po yun. Yun pa lang. Fetus. Yeah. At doon pa lang, sa fetus pa lang, tuwan-tuwa na. Tuwan-tuwa na. And then of course, laging isipin kagad, pangalan para sa baby, pinag-uusapan ng mag-asawa yan. And then, of course, yung after 9 months, oras ng panganak. At pagkatapos po, when the delivery goes well, the baby is born, andun na po yung maraming dadalaw sa ospital. Talagang magko-congratulate sa bagong nanay at tatay. At sa pagko-congratulate nila, titignan nila yung bata. Uy, ang pogi naman ng anak mo. Uy, ang ganda naman. Kahit wala pang itsura yung bata, no? Ang ganda. Ang pogi. Para lang masabi. May courage lang. And finally, when all things are settled, pinakamahirap i-settle din yung bayaran sa hospital. The proud parents bring their little bundle of joy home. Iuwi na. Pero alam niyo po, but that's not the end. It's only the beginning of a long and tedious process para po sa pagpapalaki ng bata. Hindi ganun kadali. Nangailangan po ang baby ng pagkalinga, maingat na pag-aalaga habang nade-develop po siya physically. Siyempre kasama po dito yung regular feeding, yung pagpapaligo sa kanya, yung pagpapalit ng diaper. Ano po? No, ngayon po, puro diaper ng pinapalit. Noon po, meron kami tatawag na lampin. Lampin na nilalaban po. Nilalaban. Talaga naman, doon ko nakita macho ako pag naglalaba ako ng lampin. Yan, lampin. Ngayon, puro diaper na ngayon. At lagi mong inihele kapag ka umiiyak. Lagi ka nag-iingat kung saan siya pupunta. Tatay mo na unang gagapang sa sahig, sa sahig po. Tatay mo na unang gagapang para malaman kung baka may mga malilit na bagay na pag umapang yung bata, baka masubo niya. Ganun po, nag-iingat na mabuti. At kapag ka umiiyak sa gabi, ihele mo. Naalala ko yung aking pong anak, dalawa kasi halos magkasunod yung dalawa kong anak, buti hindi nagsama sa 1 taon eh. Hawak ko po yan pareho sa gabi. Tigisang kamay. Totoo po yun, tigisang kamay. Inaheli ko sila. Kasi si Ved yun that time ay nasa CEO, ano yun? CEO. Sa CEO. Nagtuturo siya doon. At ako po yung nagpapastor na. Ang pastor lagi, siya yung laging nag-aalaga eh. So, alaga ko yan. Buti ngayon si Maymay, hindi ko na kayang alagaan sa isang kamay. Hindi madali. At lagi po yan. Tapapasok ka pa the next day, pagod ka. Nakaka-relate po kayo na, and you will agree, na hindi po madaling i-provide ang lahat na pangailangan ng batang kapapanganak lang. Gatas, napakamahal, lahat po yun. Well, in the same way, it is not easy to provide all the spiritual aftercare that a new Christian needs. Hindi madali. Okay lang na mag-celebrate, lalo na pagkatapos siguro ng magandang evangelistic program o efforts na ginawa at nanalangin. At least merong isang tao na talaga nagsisi sa kanyang kasalanan, tunay na sumampalataya kay Jesus para sa kaligtasan.
At hindi lang siguro isa, dalawa, tatlo, marami. Pero ibang usapan na ang magbigay ng spiritual care na kailangan niya para lumago siya sa pananampalataya. Parang bagong silang na baby, kailangan ng pure spiritual milk ng salita ng Diyos regularly. And his faith and relationship with God are still weak. At habang nagmamature siya, makakaranas siya ng iba't ibang pagsubok at tukso. He will struggle with sin at minsan ay maaari siyang bumagsak. At siyempre sa pag-aalaga, kahit na bumabagsak yan, itatayo mo pa rin yan. Alalayan mo pa rin yan. Sasabihin mo pa rin sa kanya, kaya mo yan. Ganun po lagi. And hindi lamang po yun. He needs plenty of loving encouragement, instruction, guidance, and help from other Christians. Ganito pong kalagayan ng mga bagong Kristiyano sa Thessalonica pagkatapos nila maligtas. Batang-bata. 3 weeks old. And when Paul and his missionary team came and brought the gospel of Christ to them, ang ganda po nangyari, they were convicted of their sins and they turned to Christ for salvation. Ang sabi nga pong ganon, nauulit po natin ang ilang mga talata mula doon sa pagkakabanggit natin last few Sundays. They gladly abandoned their idol worship to serve the living and true God. Iniwanan po nila yung idol worshiping nila at bumalik sila, tumalikod sila at bumalik sila sa tunay na Diyos. Kaya't sinimulan ni Paul, kasama ang kanyang mga kasama, ang spiritual na pag-aalaga sa kanila. Sabi nga po nung nakarang mensahe, kapag may ginagawa ang Diyos, may nanggugulo. May nanggugulo. May mga unconverted Jews na hindi po masaya sa nangyari pagbabago at nag-create sila ng problema kay Paul. Kaya si Paul at ang kanyang team were forced to leave. Hindi na siya pinayagan pang pumasok sa Thessalonica. Nagkaroon po ng persona non grata. Hindi po ba alam niyo po yung persona non grata? Kapag nag-misbehave ka sa isang city, hindi ka napapasukin doon. Ganun po ang nangyari kay Paul. And naturally, hindi alala si Paul para sa bagong Kristiyano doon. Umakas siya, pumunta siya ng Berea, at from Berea, pumunta sila ng Athens. Ganun po, doon sila nakita-kita ni Paul, ni Timothy, at saka ni Silas o ni Silvanus. Nakita-kita na po sila doon sa Athens. At nag-aalala po si Paul dito po sa mga taga-Thessalonica habang dumadaan sila sa pagsubok. Baka bumigay pa ng pananampalataya nila at alam naman natin na mayroon po mga little cracks. Yan po yun. Little cracks. At kung hindi po ito maayos ng tama, ay bibigay ulit. So, this now helps us to answer the question, how can we have the best outcome of spiritual care? Paano nga ba tayo magkakaroon ng magandang resulta sa spiritual care natin ginagawa? Paano niya mapapalakas ang mga Thessalonian believers at ma-encourage sila? Last Sunday, ito po ang proposition. And I will use this proposition sa pagpapatuloy po natin ngayon. Napakaganda po ng proposition. Ang sabi pong ganon, excellent ministry consists of sound doctrine and sincere affection. Excellent ministry consists of sound doctrine and sincere affection. Magkasama po sila. Pagka may sound doctrine, dapat meron pong sincere affection. At doon po tayo tutungo doon sa sincere affection na inihayag ni Paul showing love sa mga taga-Thessalonians sa panahong ito na bagong-bago pa po ang mga taga-Thessalonica. So tignan po natin unang-una yung Paul's selfless love. Sa biyaya po ng Diyos, napakaganda na naging tugon ng mga bagong Kristiyano sa pagmamahal ni Paul at ang kanyang mga kasama. Ito po yung best outcome they could ever hope sa ilalim ng matinding sitwasyon na pinalalagyan nila. Kaya't nagpasalamat si Paul sa Diyos dahil pinanatili ng Diyos mga Thessalonians na maayos.
At ito pong selfless love na ito will be seen at least in three ways. Una po, his desire to be present with those whom he cared for. Firstly, nais po ni Paul na maging present doon. Ang sabi pong ganun sa chapter 2 verse, chapter 2 verse 17, ang sabi niya po, he endeavored the more abundantly to see their face with great desire, to see you face to face. Pero according po sa next verse, he could not do this because Satan hindered him. Hindi po pinahintulutan ng Diablo, hinadlangan siya. At sabi nga po natin last Sunday, ay hindi natin alam kung bakit siya hinadlangan. Pero ang Diyos po, may ibang plano. May gusto pong gawin ng Diyos. And so we asked, what made Paul long so much to be with them? Bakit gustong-gusto ni Paul? The only reason we can find is that Paul loved them. Mahal sila ni Paul. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. Pinakita na po ni Paul sa mga taga-Thessalonica na, mahal ko kayo. Mahal ko kayo. At sa loob ng 3 linggo, ginugol niya kasama sila, his own love for them had increased and abounded. Pagkakasabi po sa chapter 3, verse 12. Ito yung pagmamahal that made him desire to be with them. Ito rin ang pagmamahal na nag-udyok kay Paul na alamin ang kanilang kalagayan. So since he could not see them, he did the next best move. Anong next move ni Paul? Hindi ako makapunta dyan eh. Persona non grata na ako. At baka mapahamak din kayo pagka nagpunta ako dyan. So Paul sends Timothy to encourage and strengthen the believers, addressing any concerns they might have. So ang sabi lang ganon, sinesend ko sa inyo si Timothy. Bawal na ako. And then we sent Timothy, sabi niya ganon, our brother and God's co-worker in the gospel of Christ, to establish and exhort you in your faith. Ito pong act na ito ni Apostle Pablo, ito po yung one way of filling up gaps in their understanding of our faith. Padadala ko dyan sa inyo. Baka may mga tanong pa kayo. May mga bagay pa kayo hindi maintindihan. Padadala ko sa inyo si Timothy. Nang dumating si Timothy, pabalik sa kanya. Ano po, sa record na yun. Bumalik si Timothy, labis po yung kasiyahan ni Paul nang malaman niyang gusto rin siyang makita ng mga taga-Thessalonians. Sabi ni Timothy, gusto ka rin makita ng mga taga-Thessalonians. At ano rin sila, nasasabik din na makita ka. As he wrote in verse 5, ang sabi pong gano'n, for this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith. And the words, yung pong ginamit po rito ay yung could no longer forbear. Sabi pong gano'n, nagpapakita kung gaano na siya ka-desperate to find out how the Thessalonians were doing. Kamusta na kaya kayo? Kaya pinadala niya po si Timothy. Ang sabi niya po ay hindi ko na kayang tiisin. Hindi ko na kayang tiisin. Alam niyo po, minsan ito pong word na hindi ko na kayang tiisin, ito po minsan ay sa salita lang ito ng mga mag-boyfriend, mag-girlfriend. Ibang, tagal ko na hindi nakikita yung girlfriend ko. Noong panahon, mahirap yun, lalo sa amin. Dahil wala pang cellphone. Wala pang komunikasyon na katulad ngayon. Noon, ang pinakamabilis na pag-alam doon sa isang sitwasyon ay telegrama. Darinig niyo ba yung word na telegrama, mga kabataan? PTNT. Tatanggap ka ng telegrama. Maliit na telegrama lang yon. At doon sa telegrama, mahal yun ha. Kasi babayaran mo bawat letter na nakalagay doon. Kaya nga, pagka nagpadala ng telegrama, nakalagay doon, Father is dead. Wala na explain yun. Wala na explanation pa. Father is dead. O kaya, kung may mismong girlfriend mo, nalagay, I wish you were her. Kinura na siyang letra kasi mahal eh.
Telegramang hirap. Wala pang cellphone. Telegrama naman, telegrama, laging ano dyan, pagka may patay, pagka may kasal, tsaka pagka sa trabaho. Di ba, yung trabaho ang pinakamaganda niya when you receive the telegram galing sa company. Oh, naku, ano kayo nangyari? Pagka nakalagay rin, tanggap ka na, you're accepted, report. Ang ganda yun. Pero pagkasabi, rejected. Wala na. Si Paul po ay parang isang nababahalang tatay na hindi po siya makatulog dahil lating gabi na ay hindi pa umuwi yung kanyang anak. Ganun po yung feeling niya sa Thessalonians. Ibang para, ano nangyari sa Thessalonica? Do you have that kind of feeling sa inyo pong anak na pagka hindi na pa nakakauwi, para bang hindi makakapagpahinga hanggat hindi niya nagagawa ang lahat ng posibleng paraan para malaman kung nasaan yung kanyang anak at kung paano ito makakauwi agad. Pagod, hirap na hirap ang kalooban. Naalala ko po ang tatay ko, lagi pong naalala ko itong experience na ito sa tatay ko. Nung bumaha po sa Manila, that was 19, kopong-kopong pa po yun. Bumaha rin sa Sampaloc, binabaha na yan noon pa. Bumaha. Nag-aaral po ako sa malapit sa university doon. Hindi po, high school pa na ako. Sa Vimapa po. Nag-aaral ako doon. Hindi ako nakauwi. Nung gabing yun na bumaha. Umuwi ako doon sa tita ko, sa Sampaloc. Walang sabi-sabi kung ano nangyari. At ang tatay ko, alalang-alala sa akin. Alam ko po yun, alalang-alala. Magang-maga pa lang, ang tubig po hanggang bewang pa. Magang-maga pa lang, kumakatok na doon sa pintuan sa tiyahin ko. Sabi niya, nandyan po ba si Nestor? Nandyan pa si Nestor. Ako naman yung sarap ng tulog ko. Wala akong pakialam kung nag-worry siya. Ganun mga bata. At nung pagkakita niya sa akin, ano kagad? Sabi niya, uwi na tayo. Tayo may baha pa. Hindi na, dito ka sa akin. Kinarga ako dito sa kanyang balikat. Lakad kami. Yung pong ganong, hindi natin minsan maintindihan kung gaano po ang tatay ay nag-aalala sa kanyang anak. And the same thing, si Paul, ministry po itong pinag-uusapan. It's not the family. It's a ministry sa mga taga-Thessalonica na nag-aalala po siya. Ano nangyari sa mga taga-Thessalonica? Ang selfless love ay nagbibigay sa atin ng pagnanasa na maging malapit sa mga tao na mahalaga sa atin. Yung presence po natin ay mahalaga lalo na sa mga kapatid na dumadaan ng pagsubok sa buhay. Nagmamalasakit, nangangamusta, sumusuporta, kapag kailangan lang ng isang tao na gagabay sa kanila. The second way in which Paul's selfless love can be seen is in his desire to build the faith of those whom he cared for. Yung kanya pong pagnanais na matuto pa sila. Hindi lang sila magkita, kundi lumago pa sila sa pananampalataya. Grabe po yung passion ni Paul to build up the Thessalonians' faith. Ayon po sa verse 2, and this was the main reason why he had sent Timothy when he himself could not go to them. Hindi siya makapunta. Bagamat mahalaga si Timothy, tandaan po natin na si Timothy po ay hindi po giveaway. Timothy is the key collaborator ni Paul sa lugar po ng Athens. Kasama niya po si Silas. Hindi po si Timothy ay pangkaraniwan niyang alalay. Matindi po ang gawain sa Athens. Tanda po natin, sa Athens, nagtagal si Paul doon, pero wala pong naitayong church sa Athens. Atin lang po yun. Walang naitayong church sa Athens. Pinadala niyo na doon si Timothy, one of his key co-laborer. Yung pag-ibig ni Paul for the Thessalonians was so great na willing siyang maghiwalay muna sila ng Timothy. Was so great. And why does it matter? It matters because Paul is expressing the importance of support and encouragement in their faith journey para sa tiyak na palakasin ang kanilang pananampalataya.
para talagang matiyak ni Paul, hindi ako papadala ng basta-basta. Ipapadala ko yung best leader ko. Para masiguro na ayos ang pananampalataya niya. Tandaan po natin, they had faced difficult challenges since their conversion. Para silang dumadaan sa malakas na bagyo at kailangan nila ng reinforcement kasi may bagyo na namang parating. Hindi pa tapos sa kanila yung mga unconverted Jews. Sila po ay patuloy pa pong pine-persecute. Baka kung hindi po ma-reinforce yung kanilang pananampalataya, those little cracks, baka bumigay na. Kung hindi, baka tuluyan bumigay yung kanilang pananampalataya. Gayon din po sa atin. Marami po sa atin, mga kapatid, ay maharap sa mga challenges and struggles. And there may be times when they feel weak and uncertain. Yung totoong pag-ibig lang po ang makapagbibigay sa atin ng sigla to strengthen the faith of those whom we care for. At ma-supply po sa kanila whatever is lacking in their faith. Showing love. Kailangan po ng bawat Kristiyano na matutunan ng mga biblical principles that will enable them to live victoriously for Christ. Kaya nga po, patuloy po natin na-equip ang bawat membro ng MCF. Kaya nga po, meron tayong growth class na maganda pong discussion natin. Some of you are missing that discussion sa growth class. Napakaganda po na kilala natin ang Diyos na ating pong sinasampalatayanan. Kailangan po ng encouragement na bawat sa atin. At kapag mayroon po mga struggles, we need one person to encourage one another. Pakisabi nga po sa katabi mo, kung kailangan mo ng encouragement, lapitan mo ako. Isunod mo na rin, wag lang pera. Pera lang sa pera. We need loving encouragement. At pagkasabi kong wag lang sa pera, totoo po yun. Kasi kapag tungkol sa pera na, pabayaan natin si Lord ang provider. God is our provider. But when it comes to encouragement, we need a loving encouragement from our members, from one another. Kailangan po natin yan. And the third way in which Paul's selfless love can be seen is his desire to pray for them. Yung kanya pong pagnanais na ipanalangin sila. Ito pong klase ng panalangin ni Paul sa Thessalonians ay walang iba kundi ang madalas at taimtim na panalangin. Ganito pong panalangin ni Paul sa mga Thessalonica sa verse 10. Sabi niya po, night and day, praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Sa simula pa lang ng liham na ito, sinabi na ni Pablo na palagi siya nagpapasalamat sa Diyos para sa kanila, making mention of them in his prayers. Ang ganitong panalangin po, sa kanila itinuturing ni Paul na yung po bang spiritual burden, meron ang taga-Thessalonica, his personal burden. Pagka dumadalangin tayo sa iba, ginagawa natin siyang personal burden na natin. Yung pinagdadaanan niya, ay parang sasabi na sa ating panalangin, Lord, burden ko rin po yung pinagdadaanan niya. Alam ko po yung bigat na yon. Alam ko po yung sakit na yon, yung karamdaman na yon. It becomes his personal burden. Hindi niya maiwasan na patuloy na magsumamo sa Diyos para sa mga taga-Thessalonica. In fact, during the time sa pagsusulat niya nitong Thessalonians chapter 3, doon po sa verses 11 to 13, nagkaroon siya kagad ng personal prayer. Nanalangin kagad siya, right there and then. Sa kanya pong pagsusulat. Isama niya na po yung panalangin niya yon at ito po yung makikita natin sa panalangin na yon. Babasahin ko lang po yung panalangin. Now may our God and Father Himself and our Lord Jesus direct our way to you. And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you. So that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all His saints.
Yung po kagad yung panalangin na ginawa po ni Paul. Maganda sanang mapag-aralan pa po natin itong panalangin nito. Kung saan po nanggagaling at kung para saan po. Pero sa kalimitahan po ng ating oras ay hindi na po natin magagawa yon. But I want to tell you, this prayer is a personal prayer. Kaagad-agad na sinulat ni Paul para sa mga Thessalonians habang siya ay nag-aalala sa kanila. Meron po ba kayong ganung karanasan na naisip niyo pa lang? Tapos bigla, sabi niyo, teka, panalangin ko nga pala ito. That is what Paul feeling nung time na yon. At ano po yung Thessalonians response? Ang ganda ng pagkapahayag ni Paul ng pag-ibig. Ano naging response ng mga taga-Thessalonica? May kita po natin response ng mga taga-Thessalonica sa verse 6. But now, when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that you have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you. Isipin na lang po natin, kung si Timoteo ay bumalik kay Paul at sinabi, Brother Paul, mayroon ako napakalungkot na balita sa iyo. Pagkaalis natin sa Thessalonica, naging sobrang sama ng pag-uusig sa kanila. At bawat isa sa kanila ay tumalikod na sa kanilang pananampalataya. At bumalik na sila sa dati nilang paniniwala. Wala sa kanilang gusto makita ko. Lalo na makinig ng salita ng Diyos mula sa akin. Lahat sila gusto na nilang kalimutan na nagkakilala tayo. At ang masakit na katotohanan, lahat ng ginawa natin para sa kanila, napunta sa wala. Ano pong feeling ninyo? Kung yun po ang isasalubong sa maraming gawain na ginawa ninyo sa isa pong kaibigan o sa isang kapatid. Sakit, hindi po ba? Ito yung balita na ayaw na marinig ni Paul mula kay Timothy dahil may tatlong bagay po na kinatatakot siya na maaaring mangyari sa mga taga-Thessalonica. Sapat para sumuko sila. Mayroong dahilan. At alam po ni Paul yun. Alam ni Paul na mayroong mga dahilan na pwede sumuko itong mga to. 3 linggo, wala na kami. Ang tagal, bago niya na ipadala si Timothy, malamang wala na itong mga to. Pero sabi niya po, ang 3 bagay po na iniisip po ni Paul, una, ang pagsubok na hinarap nila. Yung present tribulation nila mula sa mga unconverted Jews. Naalala po natin nung po nakaraang mga pag-aaral sa Acts chapter 17, 1-9, kung paano po ay hinila po si Jason sa kanilang bahay at inilabas si Jason. Ano po? Sa kalye, dahil pinatuloy niya si Paul at ang mga kasamahan nito sa kanyang bahay. Nagalit yung mga unconverted Jews. So, kinuha po si Jason. Hindi po si Jason dito. Ano po? Ang mga pagsubok na ito at marami pang iba sobrang nakakapagod kaya natakot si Paul na baka mag-alinlangan at iwanan ang mga bagong Kristiyano doon ang kanilang pananampalataya. Una po, may malaking pagsubok sa kanila. Ikalawa, what made things even worse for them is that there were also evil spiritual forces at work against them. Mayroon pong mga spiritual forces. Mayroon pong spiritual warfare na nangyayari. Ang Thessalonica po, in ancient times, ang Thessalonica po ay sentro po ng idolatry with temples and shrines everywhere. Yun po, isang lugar na puno ng spiritual na kadiliman. Tandaan po natin marami po rito sa mga converted na ito ay mga Greeks. They are not Jews. Konti lang po yung Jews. Meron po mga Jews. Pero karamihan po dito, mga pagano katulad po natin. Mga pagans. At doon, yung time na yon, sila po ay punong-puno sa kanilang temple, tsaka sa kanilang shrine, punong-puno po yun na idolatry. Iba't ibang po mga idols naroon. And Paul was fully aware of the power that Satan's doing over Thessalonica.
Hawak po ng Diablo ang Thessalonica. Teritoryo niyo po yun. At hindi yun pwedeng pasukin ni Paul dahil teritoryo yun ng Diablo. Doon siya natatakot. He specifically mentioned that Satan had hindered him from returning there. And then in verse 5 sa chapter 3, Paul expresses fear that Satan might tempt the Thessalonian believers to return to idol worship. Baka bumalik sila sa idol worship. Hindi lang po yun. Ang ikatlong bagay na kinatatakot ni Paul para sa mga Thessalonians ay yung matagal na paghiwalay. Matagal sila naghiwalay. It was their prolonged separation from their main source of spiritual nurture. Yung mahabang panahon na hindi sila nakita, si Paul and his co-workers, hindi sila nakita. If they stayed away from the new Christians for too long, baka mawala na yung impact. Iba, si Paul, sila yung nag-aalaga eh. At kung matatagalan na wala sila Paul, baka wala na yung impact ng kanilang pagtuturo. At ang relasyon na na-establish nila, baka mag-suffer. At bumigay na rin sila. And it would die a natural death. Ngayon, sa lahat po ng mga bagay na nangyayari sa Thessalonica, parang halos imposible makabalik si Timothy na may magandang balita sa kanilang tugon kay Paul. Pero, yun mismo nangyari, mga kapatid. The good news he brought was that the Christians there were standing firm with unwavering faith in Christ. Despite all the tribulations from the world and despite all the temptations from the devil, nakatayo pa rin po sila. Parang isang bata na nalingat ka na ilang mga oras at nagwa-worry ka, ano kaya nangyari doon sa anak ko? Pero malaman-laman mo, he's doing good. He's doing good. Ang tanong kong, hindi lamang po yun, then that's not all. Hindi po nagbago ang pag-ibig nila kay Paul. The end of verse 6 says that they warmly remembered the blessed time of fellowship and instruction they had with them, and they were hoping earnestly for their return to Thessalonica. Nais nilang muling umupo, nakasama ni Paul, matuto ng salita ng Diyos mula sa kanya. Ipinapakita po nito kung gaano nila vinalue yung spiritual care na natanggap nila. Ang ganda po. Kung atin pong bubuuin lahat ng kwento. Mula doon sa chapter 1 hanggang sa chapter 3, may magandang kwento ang Thessalonica. May magandang response ang Thessalonica. Sa gitna ng mga problema, pag-uusig, spiritual warfare, yung paglayo, lahat yun, because of Paul showing love to them. Now, tinitingnan natin ang matatag na pananampalataya at hindi nagbabagong pagmamahal ng mga Kristiyano nito. Maganda rin pong mag-reflect tayo on our own response to all the spiritual care we have received. Sa atin naman, tayo naman po. Una po, I think we should count ourselves most blessed sa dahilang, una, hindi natin kailangang harapin ang ganitong klase ng religious persecution mula sa mundo. Tama po ba? Malaya tayo nagsumasamba pag Sunday. May ilang mga, of course, meron lamang pong ilang mga nangyari in the past. Isolated lang po ito. Yung pagkakabaril kay Charles Kirk doon sa Utah, USA. If you're reading news, ano po, isang napakagaling na evangelist, batang-bata, binaril habang siya ay naroroon sa kanyang panahon ng pagtuturo. At kung inyo pong, kung mag-check kayo ng mga ni Charles Kirk, meron po siyang interview. Isang interview na ginawa niya doon sa dating Satanist. Worshipper yun, Satan worshipper. Dati pong Satan worshipper na in-interview niya. At itong Satan worshipper na ito, marami siyang kinikwento kay Charles tungkol doon sa mga meetings. Nagmi-meeting din ng mga diablo, Mga demonyo yan, nagmi-meeting din. Nagmi-meeting. At pagka nagmi-meeting po sila, sinasabi din nila kung anong mga
mga gagawin nilang mga plano in the next year or in the next months or weeks. Meron po sila mga plano ganon. Tingnan niyo po, meron po doon. At yung nangyayari ngayon sa India, kung nabasa ninyo yung nangyayari ngayon sa 200 churches sa India po, plano sunugin ngayon. Pagkatapos na pumatay sila ng mga pastor doon. Bago po yun. Tayo po naman wala pong ganon. Wala po tayong mga spiritual warfare. Wala po tayong mga ganong problema pagdating po sa worship. Sa ikalawa po, sa spiritual warfare naman ay halos parehas lang sa mga taga-Thessalonians. Ang mga tukso na inaharap ng mga manampalataya sa Thessalonia ay dahil sa naging mga bagong Christian sila. At yun ay nasa hostile environment sila. Iba yung environment nila. Sila ay pinapersecute, pinipilit na bumalik sa mga Diyos-Diyosan at talikuran yung kanilang Kristiyanong paniniwala. Ang temptation po natin ngayon ay more on social pressures. Pero iba't ibang anyo mayroon ito tulad ng materialism, secularism, may mga challenges din sa mga personal values or ethical beliefs meron tayo na nanahamon sa atin pong mga trabaho o sa online interactions natin. Doon nahamon yung mga values natin. Pero meron pa rin po tayo. Pero ang pagiging Kristiyano ngayon ay hindi nagpapababa sa ating kalagayan sa lipunan. Tandaan niyo po yan. Ang pagiging Kristiyano hindi nagpapababa sa kalagayan natin sa lipunan, maliban na lamang po yung atin pong prayer kanina. May mga Christian na involved. Damay tayo ron, mga kapatid. Damay tayo. Sa ayaw nyo at sa hindi, damay tayo. Pangalan po ng Panginoon Yesus ang nakataya. Hindi pangalan natin, pero yung pagsamba natin, magkakaroon po ng problema. But gusto ko po sabihin sa inyo ngayon, being Christians today does not make us less advantaged than anyone else in society. Hindi po. Iba pa rin tayo mga mananampalataya. Hindi katulad ng mga taga-Thessalonians, sobrang pinalad tayo na may mga access na tayo sa maraming pinagkukunan ng spiritual care at instructions. Sa technology na meron tayo, wala nang may dadahilan pa para sabihin kulang tayo sa kaalaman. Yung pagbisita po ang mga taga-Thessalonica, umaasa sa pagbisita ng mga missionaries tulad ni Paul, ni Timothy, Silas, para po matanggap ang salita ng Diyos. Pero tayo po, ay nakakatanggap nito na mensahe tuwing linggo. At kung atin pa tayo sa iba't ibang church activities, meron TNT, meron church growth, sa loob ng isang linggo, mas marami pa tayong matututunan. Hindi tayo masasabi na kailangan pang bisitahin. Andiyan na po lahat. Nasa harapan na natin lahat. Lahat ng pagtuturo na nais pong gawin ng ating pong leadership ay inihahayag po sa atin para matanggap natin ang salita ng Diyos. Mga taga-Thessalonica, hindi. Kailangan mag-send pa siya, si Paul. Sa atin dito, hindi. Andito po lahat ng mga pangailangan mayroon tayo. Kung ang mga nakatanggap na spiritual care sa Thessalonica ay makapagbibigay ng magandang response, mas lalo tayong dapat na magbigay ng magandang response sa spiritual care na natanggap natin sa ating mas pinagpalang kalagayan. Amen po ba? Mas pinagpala ang kalagayan natin. Mas pinagpala po. Marami po sa atin dito lumaki sa Christian homes. Kung saan maraming spiritual care ang binibigay sa atin. Mayroon tayong mga magulang na tapat na nag-aalaga sa atin. Hindi lang physically, kundi spiritually. Nanalangin sila para sa atin. Sinusiguro na mayroon tayong pagkakataon na ma-feed ng good spiritual diet. Pero tanong ko po, but how do we respond to this? Paano tayo tumutugon sa lahat ng ginagawa ito? Alam ko po, may mga magulang
na patuloy na nanalangin at naghihintay sa araw na ang kanilang anak ay tumugon sa lahat ng spiritual care na ibinibigay nito. Di ba, may mga magulang tayo, dinadalangin pa rin natin yung ating mga anak. Dinadalangin pa rin natin. Ang sakit-sakit po sa puso, tuwing ang ating anak ay nagpapakita ng maliit o kawalan ng interes sa mga bagay patungkol sa Diyos. Nag-aalala tayo na sa kabila ng lahat nating ginawa, our child may never turn to Christ for salvation. Yun ang feeling natin. At totoo po, masakit sa puso kapag kang isang anak hindi sumusunod sa Diyos. And if you are that young people or child, mga kabataan na nandito, o kayong mga anak, tandaan mo, pakinggan mo ito. Mag-respond ka ng maayos sa mga spiritual care na natanggap mo mula sa iyong mga magulang o mula dito sa church. And you will bring them the greatest comfort and joy they can ever have in this world. Masaya sa magulang kapag ka tumanggap ka sa Panginoon bilang tagapagligtas. At sasabihin ko po, katulad po na sinabi ni Paul sa verse 9, "For what thanksgiving can we return to God for you? For all the joy that we feel for your sake before our God." In fact, kulang po ito mga salitang ito na sa kagalakan na maaari mong idulot sa kanila sa pamamagitan ng tamang pagtugon sa kanilang pag-aalaga sa iyo. But please don't misunderstand me. Hindi ko po sinasabi na kailangang manumbalik ka kay Kristo at lumago spiritually para lang mapasaya mo mga magulang mo. O para lang mapasaya mo ang leaders dito sa church. You should seek Christ only because you have truly seen your own need to be saved from your sins and to grow into His image. Pero ang Diyos po, gumagamit na iba't ibang kaparaanan. Lalo kang maging malapit kay Kristo. Isa po rito ay yung showing love. Loving efforts ng parents to mature you in your Christian faith. Napakabuti po ng Diyos na inalagay ka sa kanilang pangangalaga upang makatanggap ka ng masaganang spiritual care sa kanila. Ang sabi nga pong ganoon, therefore, by responding well to their spiritual care, you are actually responding to God's care for you. Kapatid, kamusta na po ang pagtugon mo sa pangangalaga ng Diyos para sa iyo? Sa pamamagitan ba ng church na ito o ng iyong mga magulang? Kamusta po? May mga little cracks po ba that needs to be filled up? Can you trust us, pastors, the elders, and spiritual leaders of this church to continually nurture you through our loving desire to serve God? Alam mo po, hinahanap lang po dito po sa church, katulad po ng Thessalonica, ay yung ano kayang response nila? Ano kayang tugon nila? Doon sa mga paghihirap na ginagawa ko para sa kanila. At kapag ka nakarinig ng magandang balita, sabi po ni Paul, ang saya-saya ko. Ang magulang ganun din. Pagka narinig na yung anak niya uma-attend na sa church, at nag-involve na sa mga Bible study, ang saya-saya rin ng feeling ng anak, ng magulang. At kapag ka hindi pa nangyayari yun, ang sakit-sakit sa puso. Kaya mga kapatid, the effort na nilalagay po ng leadership ng mga pastors dito po sa church nito, nakadepende po sa inyo po mga tugon. But we will continually serve God. Nurture every one of you. Dahil po mahal po namin ang gawain po ng Diyos. At mahal po namin kayo. Maaring hindi katulad ng pagmamahal ni Paul. Paul has that deep love for his people. Pero pipilitin po ng inyong pong mga pastor
na patuloy na mahalin kayo para po sumigla kayo at lumago sa inyo pong pananampalataya. Amen po. Manalangin po tayo mga kapatid. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa pagtuturo mo sa amin. Totoo po yung Panginoon, kung kukunin lang po namin yung buong reaction ni Paul sa aklat sa Thessalonica, sa pagtuturo niya at pagsisimula sa Thessalonica, nandun ang lahat ng emosyon na maaaring makita sa kanya. Yung pag-aalala, yung pong kagalakan, yung pag-ibig, yung pagnanais na makuha ng response. Lord, yung pong mga bagay na yon na the same thing sa amin pong panguna po dito po sa church. Nais din po namin, Panginoon, na lumago ang bawat isa. Nais din po namin makita, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy na lumalago sa kanilang pananampalataya. Pero, Panginoon, salamat po because if they respond to the cares of this church, they responded to you also. Sa iyo sila nagre-respond, Panginoon. Yung kagalakan, nasasabi po namin kagalakan, meron kami, ay hindi lamang po pang sariling kagalakan, kundi kagalakan na makita namin ang Diyos na siyang gumagawa sa lahat po na ito. Panginoon, salamat po. Pagpalain mo po ang iyong mga anak at ang araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, what you can do, and once they know you, they will love and serve you. God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service sound. Now disciples, later desire.